So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong chismis ngayon na pinagkakalat ngayon si Bato. So, alam naman po natin na sa August 15, abangan natin yan mga kababayan ha. Sa August 15 po, meron pong Quad Committee ang gagawin po sa Congress. At invited po dito si Bato, si Roque, at saka si Duterte. At ang pag-uusapan po dito mga kababayan, yung EO number 30 ni Digong, yung Pogo, yung EGK, pati droga. So kaya nga quad committee. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ang sabi nga ni Bato, hindi daw po siya attend. So yun, hindi, ang mangyayari dito, warrant. Papawarrant mo yung senador. Diyos ko na yan, no? Puro kayo kalokohan mo lang yanan. So ngayon, hindi seriously posible mangyari yon. Kasi nga dati, di ba, si Vic Rodriguez dati, ipapawarrant na nun. Ano yan Little President si nun, si Attorney Vic nun. Pero napilitan siyang umattend sa Senate hearing kasi nga po, iwawarrant siya. Kung nagawa nga nila ito kay Vic Rodriguez, makagawa din nila ito kay Bato kung hindi siya attend. Di ba? Oh. So ngayon, ang drama ngayon ni Bato, ito sabi niya dito, Bato says House members asked PNP officials to testify against him, Duterte. Yeah, so ito yung drama niya. So sabi din ni Bato, sakto yung sakto yung pangalan ni Bato, no? Kasi Bato din yung utak no? Sakto rin So sabi dito, Senator Bato de la Rosa said that he has very reliable information. A1 pala to, no? A1. That House Speaker Martin Romualdez, ako Bicol Party List Saltico, National Intelligence Coordinating Agency NICA, Director General Ricardo De Leon, former Senator Trillanes, si Trillanes pala kasama, talked to police officials to implicate him and former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Yan, no? So ngayon may bintang ngayon si Bato. 'Di ba na si Trillanes, si House Speaker, si Saltico, tsaka yung NICA is ginather po yung mga pulis para mag-testify laban sa kanila. At syempre mga kababayan, ito si Bato Pebbles ang utak. Natawa ko niyan At dyan tsaka mga kababayan, ito rin po kasi mga pulis po na to, na sinasabi rin po ni Bato, is ang sinasabi rin ni Bato dito, sila rin po yung mga naging resource person po ng Kongreso. Kung bakit nga daw po sila ipapatawag. So ayan ang drama ni Bato ngayon. Di ba? Puro ka drama, laki-laki mong tao. So sabi ni Bato dito, I have a very, very reliable information. An A1, yung A1 mo, baka A1 yan, no? A1 information na yung mga opisyal na yan ay kinakausap. Di ba? A1 information that these officials were convinced, he said in interview. Di ba? The La Rosa is referring to some current and former officers. Para mas maganda, video na lang. Panoorin na lang natin para mas maganda. And then reaction na lang natin. Okay? Sige. Reliable information. A1 information na yung mga official na yan ay kinausap. Ang nagdala sa kanila si General Dick De Leon ng yung Director General ng NICA. Kasama si Trillanes at andoon sa kanilang pag-uusap, andoon si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Chairman ng Lower House na si ako Bicol Party List na si Congressman Saldico. So ito so ngayon nag-name drop na si Bato, no? So sa kawawa, Senado, puro clown. Nga, totoo yan. Ito lang, no? Siyempre ako, matanda na ako, di ba? Matanda na rin ako So ilang Congress na rin yung naabutan natin.
So, ako naniniwala ako no, na ito yung pinaka-worst na lineup po ng mga senador na meron tayo. Mula nung nabubuhay ako, no? Kasi nung panahon ata ni Ramos, medyo aware na po tayo sa politika. So, sa history po, ng pagkakaalam ko, no? Ito yung pinaka-worst na lineup po ng Senado. So, paano naging worst? Puro magkamag-anak, di ba? Puro magkamag-anak. Meron magkapatid, meron mag-ina. Bukod diyan, meron tayong clown. Si Bato. May clown, tapos may isang Chinese, si Bongo, tapos merong isang bobo na si Robin Padilla. Ito yung pinaka-worst na lineup po ng senador natin. Hindi nga, seryoso, no? Sino bang maayos doon? Parang wala rin ako makitang maayos doon. Sino ba? Di ba? Puro artista pa. Ito yung pinaka-worst. Di ba? Sige, continue nga natin. In those different instances, hindi sila sabay-sabay kinausap sa isa. In those different instances, nandun sila. Convince them? Ano yung Convince them to execute an affidavit at implicating President Duterte and me with the ICC. Sir, sino-sino itong mga kinausap? Could you not kindly name them, sir? Sino-sino mga kinausap? Nasa warrant na. Nasa instances accordingly ng ICC na inimbestigahan. Suspect daw, suspect. I mean, sino yung sorry, first, for soundbite lang, sir. What exactly did Speaker Romualdez do? Ano yung ginawa ni Speaker Romualdez? Nandun lang siya, nag-uusap sila. Okay. Nandun sila. It's very private meeting. Nandun sila. So, sino initiative Ang nag-convince talaga sa kanila, nag-usap sa kanila, ay itong si General Dick De Leon at si Trillanes. Nandun lang sila sa grupo yung dalawa. Ay, Trillanes, oh. Biniba na ka ni Bato, oh. Kasalanan mo pala to, eh. Sentry, oh. Parang iiyak na si Bato, eh. Akala ko ba Bato? Ba't umiiyak? Tingnan nyo, ah. exactly did Speaker Romualdez do? Ano yung ginawa ni Speaker Romualdez? Nandun lang siya, nag-uusap sila. Okay. Nandun sila. Iiyak na It's yan. very private meeting. Nandun sila. Yan. So, sino Yung pangalan Bato, tapos yung usakto, pangalan yung Bato, yung utak niya Bato. Pero saan ka nakakita ng Bato na iyakin? Bato. Ang nag-convince talaga sa kanila, nag-usap sa kanila, ay itong si General Dick De Leon at si Trillanes. Nandun lang sila sa grupo yung dalawa na sinasabi. Pero yung tatlo na yun, hiwa-hiwalay kinausap. Pero Separate situation, separate instances. Hindi sila sabay-sabay. So sa yung galaw na yun ni De Leon at saka sinong isa? Utos ito ni dahil sa utos ni Speaker. Kaya nagganong initiative si De Leon at saka si Trillanes. Sino mag-utos sa kanila? Sino kasama na doon? Diba? Sila lang apat. At saka yung kinakausap nila na police officer. Sino bang, at wala ba, coincidence lang ba na every time kinakausap yung mga tao na yun, nandun silang apat. Silang apat ang harap. Ay, so na-convince daw na gumawa ng affidavit? Na-convince Ay, teka lang. Maganda yung comment dito. Di ba? Saan na ba yun? Oh, gusto niya, ito tama to eh. Sabi ni ma'am, diba? Gusto niya lang idiin na si Romualdez ang nasa likod ni Trillanes. Diba? So ewan ko lang, no? Pero, no, syempre, nung nakausap naman namin si Trillanes, kahapon, wala naman siyang binabanggit na Martin Romualdez. At wala naman siyang binabanggit na nautusan siya ng presidente. Ewan ko lang, baka binabola lang kami ni Trillanes kahapon. Pero, ang dami pong sinabi ni Trillanes sa amin. Ang dami niya sinabi sa amin. At lahat po ng sinabi ni Trillanes sa amin kahapon is mukhang legit naman. Kasi kung i-connect the dots mo yung mga nangyayari po nung ginawa ni Digong, ngayon po sa panahon po ni PBBM, is connected. So sa dinami-dami po ng sinabi po ni Trillanes sa amin, wala siyang nabanggit na Martin Romualdez, wala siyang nabanggit na Presidente Bongbong Marcos. Diba? Marami siyang nababanggit na iba, diba? Na si Digong, diba? Tapos sila Rizon Tiberos, sila Dick Gordon, ayan ang mga nababanggit niya.
Pero Marcos tsaka Romualdez parang wala akong nakita. Wala akong narinig. Ewan ko lang, no? Baka nakatulog ako. Siguro, no? Sige, continue natin. Yes. Hindi sila pumayag. Hindi sila pumayag. Oh, they stood their ground. Ayaw nila. Dahil alam naman talaga nila na hindi dapat kasi mali at talagang dapat hindi implicate. So ngayon, no? So ngayon, ang pinapalabas ngayon ni Bato, na meron palang inalok itong sila Romualdez, si Trillanes, di ba? Tsaka si De Leon ng Nika na hindi pumayag. So ayun po ang nagchuchu kay Bato. So ayun daw po kasi yung tama. So ngayon mga kababayan kasi para sa akin po kasi yung pinakatama talaga dito is sumarap kayo sa korte ng ICC. Kasi po hindi po biro yung mga taong namatay nung panahon ni Digong. Especially sangkot ka doon. Sangkot ka doon sa patayan eh. 30,000 na Pilipino, 'di ba? Yung pinapatay nung panahon ng Tokhang at sangkot ka doon, damay ka doon. Kung meron mang hindi tama na sinasabi mo, yung hindi tama dito, yung ginawa ninyo nung Tokhang. So dapat ang gawin dito is harapin ninyo kung ano man yung kaso or asunto, 'di ba? Na binabato sa inyo. Parang baligtad naman yung utak mo nito eh. Para naman tayong naglolokohan nito Bato eh. Yun. Did you talk to them? Yung tatlo. Did you talk to them? Itong tatlong person? Did you talk to them, sir? I will reveal this information later. Sir, sabi nyo kasama. Nakausap mo na sila, hindi pa rin. Nag-titik-sticks lang. Certain sa information nyo, may inalok ba dun sa tatlo? Kapalit. Kapalit ng pag-testify o pag-isip? Wala naman sinabi. Basta, kinubin sila. So, sir, ano ito? Effort ito para talagang Para na, ituloy. i-erase ang Duterte at kanyang mga alay from the place there. Ano pa ang result? And sir, considering ako si Speaker, do you think may basbas ito from the President? Do you think may basbas ito kung ang pumilos si Speaker? Mahirap mag-speculate dahil iba yung sinasabi ng Presidente, pero iba yung ginagawa ng kanyang mga tao na kapalibot sa kanya. Di ba? Contradicting. Very contradicting. I don't know. If we talk about saan ka? Okay. Sir, how are you reacting to this? Na sinasabi mo nga mukhang iba yung ginagawa sa sinasabi ng Pangulo. Mas nag-iingat ka ba? Anong ginagawa mo ngayon, sir? Ako, pinapa sa Diyos ko na lang lahat. What will happen to me? Bahala na si Lord. O, di ba? So, bahala na raw si Lord. No? Di bahala ka sa buhay mo. Ganun pala yun eh. Dahil mga kababayan, no? Ito lang kasi point dito kasi. Okay. So ito meron lang akong kakwento, no? Nung nakausap namin si Senator Trillanes, is talagang nag-initiate po talaga ng destabilization plot laban po kay PBBM is si Digong. Si Digong talaga. So kung nagkakagulo man ngayon at naiipit itong si Bato, sa tingin ko dapat asisihin mo dito si Digong, yung amo mo mismo. 'Di ba kung nagpakabait na lang sana si Digong, kasi ang point mga kababayan, no, nakailang beses na po na pinagbigyan po ni Presidente Bongbong Marcos si Digong. Yun nga lang, ayaw po talaga. Power grabber po talaga si Digong. At bukod sa power grabber, actually mga kababayan, para sa akin, wala namang problema yung power grabber eh. Kung power grabber ka, pero napaganda mo naman yung Pilipinas, para sa akin okay lang yun. Well, in my own opinion, hindi ko sinasabing tama yun, pero in my own opinion, kung napagandaan ni Duterte ang Pilipinas at gusto niyang kunin ito kay PBBM, okay lang sa akin yun. Diba? Kasi para naman sa ikabubuti ng Pilipinas to eh. Pero mga kababayan, ang nangyari po kasi nung panahon ni Duterte, lumaganap yung Pogo. Diba? Yung Pilipinas nasa watchlist po ng money laundering. Ang daming patayan. Diba? Binaboy tayo ng mga Chinese. Diba? Tapos West Philippine Sea, droga, Michael Yang. Puro kababuyan po nangyari sa atin eh. O tapos ngayon, ipapower grab mo pa si PBBM. Para naman gago-gago mo naman 'yan. 'Di ba? Oh. So yun mga kababayan, so sabi ni Bato, bahala na lang daw po si Lord. So God bless you, ba? Tingnan natin. Sana well, yung sa akin lang, sana lumabas ang totoo. 'Di ba?
At ako naniniwala ako no na hindi naman talaga pwede nating ipagkipit balikat or baliwalain yung mga namatay ng tukhang. Dokumentado po yun. May mga namatay talaga ng tukhang. So, syempre, ang hinihiling din po ng mga taong yan is justisya. So, humarap ka. Ayun lang, wag yung ganyan. Diyos ko naman. Well, nakakaawa si Bato, pero, well, ginawa mo yan eh. Di ba? Naawa ako. Nakakaramdam ako ng konting awa kasi tao lang naman tayo. Na nakakaramdam din pala ng takot si Bato. Pero ang point natin dito, ginawa mo yan, harapin mo yan. Di ba? Mas maganda, ilaglag mo na lang si Digong para mas maganda. Oh, mas okay yun. So yun mga kababayan, no? So yan po sa 1,500 po na nanonood. So di pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to dyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa pasabog nga ni Bato? Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Or baka, di ba o baka ginood time lang si Bato nung kanyang source? Kasi mukhang uto-uto eh. Kasi si Jonathan Morales yan, nauto ka eh. Pati yung isang kasama ni Jordan Morales, nauto ka eh. Oh, yung mga tao pa kayo nakapaligid sa'yo, eh mukha ka namang uto-uto eh. Oh. Di ba? So, thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. So, pa-comment lang po sa baba. At kung hindi naman kalabisan, eh pwede naman kayo mag-subscribe at saka mag-share ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo bukas at saka sa Team Replay. So, salamat po, no? Thank you po. Salamat.